mga pangarap, pagaliwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa, maraming nagtatahimik ngunit napapahamak. Oo, naninirahang takot at naghihinagpis. Hihintayin ko ang araw na itong lahat ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-aapi. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Nole, mitangere. Alamin ninyo ang kwento ng mga taga San Diego. Maraming malungkot, masungit, marami rin ang nagsasaya. Parang walang problema. O di kaya'y nagkukunwaring walang problema. Sa kalyaan luwagin ng binundok, sa isang malaking bahay, nakatira si Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago. Kilala siya sa buong bayan dahil sa kanyang kayamanan, lalo't higit sa kanyang kabaitan. Isang gabi sa kanyang tahanan, Maligaya ang pagdating, Ginoo. Sus Maria Joseph, magantay kayo mga bulagsak. Napakalaking handaan naman ito. Ano sa tingin mo? Normalmente, sa bagay, si Don Santiago ay napakayamang tao na. Hindi na niya kailangan pang alalahanin gumasto ng labis. nahati ang bulwagan ng bahay sa dalawa. Sa isang banda, naroon ang mga kalalakihan at kababaihan. Nagkakasayahan sila habang nagpapalitan ng mga kuro-kuro at biruan. Sa isang banda ay makikita sina Padre Damaso, ang dating kura ng San Diego, si Padre Sibilla, na kura ng Binundok, si Ginoong La Roja, at si Teniente Guevara. Kumpara sa mas maraming mga nasa kabilang banda, mas maingay pa ang usapan ng apat na nabanggit. Pinakamaingay sa kanila si Padre Damaso. Nakayayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indyo ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indyo. 20 taon akong nagsilbi at nagtiis sa pagdidildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang kura, paroko. Ngunit nang umalis ako, iilang matanda at hermanos terceros lamang ang nagatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong ng tahanan ng isang Indio. Tama siya, reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong magalala. Matagal na hindi tinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indio. Malayong-malayo na siya sa mga walang galang na tao. Sigurado naman hong hindi kasing saklap ang nangyayari sa inyo para sa amin. Nako, sigurado akong nagsayang ka lamang ng pera sa pagpunta mo rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinola sa handaan at matutulog kang na hindi nasisiyahan. Samantala, sa bahay ni Kapitan Tiago, si Maria Clara, Linares, Sinang at Victoria ay nag-uusap. Gaya ni Ibarra, nagpunta ka rin pala sa maraming bansa. Marahil ay paras kami na Ibarra ng hindi. Ngunit naputol ang kanilang usapan dahil sa pagmumukmok ni Doña Victorina. Linares, punta mo nga ang Alferez at hamunin mo ng sable. Bakit, Doña Victorina? Anong nangyari? Dahil siya at ang kanyang kirida, ay nilibak kami. Responsibilidad mong ipagtanggol kami. Dahil kung hindi, malalaman nila ang tunay mong pagkatao. Huwag kayong mag-ingay, Doña Victorina. Biglang sumingit si Kapitan Tiago sa usapan. Kung gayon, anong gustong mangyari, Doña? Itong pinsan kong si Linares ay hahamunin ng Alferez. Kung hindi siya pupayag, huwag mo siyang ipakasal sa inyong anak. Nabigla si Maria Clara sa sinabi ni Doña Victorina. Nalaman na niya na pinagkasundo siya kay Linares.
Bakit umiyak si Clarita? Hindi kasi siya nasabihan sa ating pagkakasundo na hindi si Ibarra kung papakasalan kung hindi si Linares. Si Padre Salve ay nagmamadaling tumungo sa tahanan ng Alperes. Ngayon yung mapapatunayan ng kalagahan ng mga praile. Isang babae na umumpisan na ngayong gabi. Ganap na ikawalo ay sa salakay ng kwartel. Papasukin ang kumbento at papatayin ng mga Kastila. Magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. Sinong taong huliin ko? Kuminahon ka. Ang dapat ay paganda ninyo ang pagsalakay nila. Padala na ko ninyo ng 4 na gwardiya sibil at pasabihan na din ang mga bantay sa mga daungan. Dali-dali namang pumunta si Elias sa bahay ni Ibarra. Magandang umaga. Nandyan po ba si Ginoong Ibarra? Ginong Ilyas! Halika, tuloy ka! Ginong Ilyas, umupo ka! Natuklasan na magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa at kayo ang nakatakdang mapahamak sapagkat isisigaw ang inyong pangalan ng maghimagsik na bayaran. Huwag na kayong mag-alinlangan pa, Ginoo. Anumang oras ay maaaring siniklap ang pag-aalsa. Kailangan na ninyong umalis. Saan ako pupunta? May naghihintay ba sa akin? Kahit saang lugar, sa Maynila o sa bahay ng isang makapangyarihan upang hindi nila masabing totoong may kinalaman ka dito. Eh paano kung ako magsuplong ng pag-aalsa? Iisipin nila kayo taksil at ipinain sila para mahuli. Sunugin ang mga kasulatan, tumakas at maghintay kung anong mangyayari. Yan ang dapat mong gawin. Si Maria Clara? Hindi. Mabuti pang mamatay na lang. Ginoo, tulungan mo ako. Diyan nakatago ang kasulatan ng aking pamilya. Ibukod din niyo ang sulat ng aking ama na lalong magpapahamak sa akin. Bumilos sina Elias at Ibarra. Pinunit ang ibang kasulatan at itinago ang iba. Nakikilala po ba ninyo si Don Pedro Ibarra Mindia? Oo, lulo ka siya sa tuhod. Siya ang dahilan ng kasawian ng aming angkan. Kayo ang tinuro sa akin ng Diyos para makapaghiganti. Tingnan ninyo akong mabuti. Tingnan ninyo ang mukhang itong punong-puno ng pagtitiis samantalang kayo'y nabubuhay. Umiibig, may kayamanan, kinikilala, nabubuhay. Pagkasabi ni Elias ng Anong gagawin ko? nakita ni Elias ang iba't ibang armas at pumunot siya ng 2 balaraw. Tumakbong umalis ito ng bahay at iniwan si Ibarra. Oras na ng hapunan at magkakasali sina Kapitan Tiago, Tia Isabel at Linares. Ngunit nagdahilan si Maria na wala siyang ganang kumain. Paumanhin, ngunit wala akong ganang kumain. Kaya niyaya niya ang kanyang kaibigan si Sinang sa piano. Nasa bulwagan at hindi mapakali si Padre Salve. Tumutugtog na ang rosan at sumapit na ang ganap ng 8 gabi. Nangangatog na napaupo sa isang sulok ang pare. Pumasok sa bahay si Ibarra na nakasuot pang luksa at bakas ang matinding kalungkutan. Tinangkang lapitan ni Maria Clara ang kasintahan, ngunit narinig ang magkakasunod na putok ng baril. Naglabasan mula sa komedor sina Kapitan Tiago, Jezabel at Linares. Nagyakapan sina Maria Clara at Sinang habang panay ang usal ng dasal ni Tia Isabel. Quadricura! Manawag kayo, wala na panganib! Pinasok ni Tia Isabel ang mga dalaga sa kwarto.
Napilitang manaog si Padre Salve. Naog si Ibarra kahit na pinigilan ni Jezabel. Nagmadaling maglakad si Ibarra hanggang nakarating sa kanyang bahay. Ihanda ang aking mabilis na kabayo at pagkatapos niyan matulog na kayo. Sa ngalan ng Hari ng Espanya, buksan niyo ang pinto. Inuhuli namin kayo sa ngalan ng Hari. Bakit? Sa kwartel na kayo magtanong. At kung nangangako kayong hindi kayo tatakas, ay hindi namin kayo igagapos. Ito'y kaluwagang ibinigay sa inyo ng Alperes. Itong buong kapang nanlaban at nagutos sa mga kasamahan na tumakas. Ano ang pinangako sa inyo ni Crisostomo Ibarra para sa lakayin ng kwartel kagabi? Ginanti lang namin ang aming ama na pinatay ninyo sa palo. Hanapin ninyo yung dalawang kasama, inihulog namin sa bangin. Doon sila mapupulong. Sinong yung mga kasabwat? Dali niyan sa mga bangkay. Kilala mo sila? Hindi nagsalita si Tarsilo kaya sinimulan ang pagpalo sa kanya. Parusahan yan! Patayin niyo na rin ako kung tunay kayong mga Kristiyano. Walang makuha na anumang impormasyon at hindi mapaamin si Tarsilo kaya ito ay tinimba na sa balong na nakakasulasok ang amoy. Hindi natagala ng lalaki ang pagpapahirap at kalupitan hanggang sa napugto na ang hininga nito. Nag-uusap si ng Kapitan Tiago at Jezabel nang biglang dumating ang mga espadanya. Malaki talaga ang nagagawa ng may kamag-anak na nanungkulan sa pamahalaan. Di ba? Dahil nakakapaglabas-masok siya paagi sa loob ng palasyo ng Kapitan General. Noong una ko palang makita yung si Ibarra, naniwala na ako na isa siyang Filibustero. Ano nga palang sinabi ng Kapitan General sa kalagayan ni Ibarra? Minukain ng pinsan kong si Linares na siya ay bibitayin. Hindi. Huwag mo nang ipag-inom sa aming pinsan. Ikaw ang tagapayo ng kapitan. Nakita ng Donya na paparating si Maria Clara. Clarita, Inha, ikaw talaga ang dinadalaw namin. Mabuti na lang ang nakita kita. Kaya kami pumunta rito upang mapag-usapan ang mga hindi natapos na pag-uusap natin noon. Mawalang galang na po. Babalik po muna ako sa akin. Siya, Tiago. Magandang ituloy na ang kasal ni Maria Clara at ng aking pinsan. Ipagsabi mo magdaraos tayo ng isang kapistahan. Siya, maganda yan. Mauna na kami. Maraming salamat sa pagdalaw. Kinabukasan, ganap na 8 ng gabi ay napuno ng panauhin ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago. Nangunguna sa mga bisita sina Padre Salve, Padre Sevilla, kasali din si Teniente Guevara. Nagpahuli ng dating sina Doña Victorina at Alfonso sa paniniwalang sila ay importanteng tao. Sa umpukan ng kalalakihan, ang usapan ay tungkol sa paglipat ng kura sa Maynila. Kura, bakit po pala kayo napalapit sa Maynila? Ako'y wala nang gagawin dito. Kaya narapat kong maglalis sa Maynila. Ako man rin ay aalis sa bayang ito upang pamunuan ng isang pangkat ng mangyayaon barito sa iba't ibang lalawigan upang buksain ng rebellion at pag-aatsa. Ano
nga po pala ang nangyari sa Pilipino? Si Crisostomo Ibarra niya yung tinutukoy. Sa palagay ko'y dapat din siyang bitayin gaya ng mga salarin. Noong himagsikan sa taong 1872. Akin ay dapat siyang ipatapon. Kung ang mga taga-Usig ay hindi nagbigay ng ibang papahulugan sa mga ebidensya at kasulatang iniharap niya, naniniwala ako na maaaring mapawalang sala si Ginoong Crisostomo. Ano ang nais ninyong ipakahulugan? Sinabi ng manananggol na ayon sa salaysay ng mga tulisan ay kailanman ay hindi nakipag-unawaan si Ginoong Crisostomo. Manapay ay kaaway niya ang taong nagangalang si Lucas. Hintayin po sana kayo ng Diyos sa inyong pangutihang loob. Ganoon ko sanang umuwi ngayong Pasko para makita ang ating ina at kapatid. Hindi ka palubusang magaling at mukhang may kalayuan ang iyong bayan. Mahirapan ka pang makauwi sa akin. Tiyak na naghihintay ang kalooban ng ating ina sa paghahanap sa atin. Kaya po ay may maraming anak, ngunit dalawa lang kami na magkapatid. Babalik po ako at isasama ko ang aking kapatid.